Alam niyo yung tipong araw-araw ka na nga naglinis ng bahay pero ang kalat-kalat pa din talaga. Alam niyo yung kalilinis-linis mo lang maya-maya lang ang kalat na naman. Kagaya na lang dito sa kwarto namin, tingnan niyo naman. Tapos etong hangiran ko, ang dami-dami na talagang nakahanger dyan. Buti na lang hindi kami nilalamok. Hangiran ko sana yan ng uniform ng mga estudyante ko tsaka lagay ng bag nila. Pero lahat na lang yata dyan ko na nilagay. Meron kasi kaming playpen at nahaharangan talaga yung mga cabinet. Kaya minsan talaga kailangan ko pa yung iisod kapag may kukunin ako sa cabinet at saka may ilalagay ako. Kaya nga meron ako nitong hangiran ng mga uniform ng mga anak ko para dyan ko na nga lang ilalagay para kapag papasok sila basta na nga lang nila kukunin dyan at hindi na kailangan pang iisod-isod tong playpen. Kaya lang tinamba ko na yata lahat dyan at pati mga pang-alis namin dyan ko na din hinanger. Pero ayun, pinagtatanggal ko na naman at mga uniform na nga lang ulit nila ang itinira ko at pati bag nila dyan ko na nga lang din nilagay dahil lagayan talaga yan ang bag nila. Tapos etong higaan namin, nilinisan ko na din at vacuum ko na din dahil napakatagal ko na talaga yung hindi na vacuum at nagpalit na nga din ako ng bedsheet. Palibhasa ay may kakapalan ang bedsheet namin, hindi ko talaga ramdam na napakadami na palang alikabok ng higaan namin. Kaya ayun, vacuum ko na tapos inalis ko na nga din yung pinaka-cover para malabahan ko na din. Pagkatapos ko maglinis sa kwarto, dito naman sa salas, tingnan nyo naman parang binagyo. Na bad trip pa nga ako dyan sa panganay ko dahil pinapabantayan ko muna saglit sa kanyang batang maliit. Kaya lang ang ginawa, nilayasan at iniwan. At ayun nga, sa sobrang inis ko, siya ang pinaglinis ko dito sa salas. Kaya lang hindi din talaga ako nakatiis. Gusto ko kasi kapag naglinis, yung linis talaga lahat. Yung lahat talaga lilinisan. Eh kapag yung anak ko yung maglilinis nako, baka lalo lang talaga ako mabad trip kaya ako na nga lang ang nagtapos ng paglilinis dito sa salas. Hindi naman siguro masama kung patulungin din natin minsan ang mga anak natin dito sa bahay, lalo na kapag madami talaga tayong ginagawa at wala naman silang pasok. Pero para sa akin lang yun ha, iba't iba pa din tayo ng pagpapalaki ng mga anak natin. Kung kayo, buhay prinsesa or prinsipe ang mga anak nyo sa bahay nyo, iba-iba naman tayo. Pero sa totoo lang, minsan talaga may katamaran tong panganay ko. Minsan naman nagkukusa, minsan kailangan ko pa talaga siyang utusan. Pero hindi ko pa naman siya inuutusan ng mga mabibigat na gawain kagaya na lang ng paglalaba, yung simpleng gawain lang kagaya ng pagbabalis, paghuhugas ng pinggan, minsan pinagsasaing ko din siya. Tapos ayun, minsan kapag hindi naman nagliligalig ang batang maliit at gusto lang maglaro, pinapatingnan-tingnan ko sa kanya. At ayun nga, pagkatapos ko maglinis sa salas, dito naman ako sa labas naglinis. Eto nga't inabot na ako ng gabi dahil nagligalig na nga ang batang maliit kaya pinatulog ko na muna. Kaya ayun, nang mapatulog ko na, itinapos ko na muna ang paglilinis dito sa labas. Ang bilis nga ng araw, hindi ko namamalayan Sabado na pala bukas. At dahil Sabado na bukas, meron na naman truck ng basura dito para mangolekta ng mga basura kaya inayos ko na nga ang mga basura namin. Kokonti lang sana ang labahin ko bukas kaya lang nagpalit nga ako ng bedsheet at saka sofa cover kaya ayun, napadami na naman ang labahin ko bukas. Bango. Hindi pa nabubuksan, amoy na agad. At isa nga to sa dahilan kaya madalang lang ang lamok dito sa bahay dahil dito sa ginagamit kong air freshener. Paubos na nga yung una kong ganito kaya ito't bumili na naman ako ng panibago. Hindi lang to basta-basta pampabango ng bahay dahil meron nga tong mosquito at saka ant repellent kaya madalang talaga ang lamok dito sa bahay.